fight, but I thought although the decision is not really favor to me, like I'm sad, but I did my best. Being a no fight for 4 years, I'm happy for my performance tonight. So thank you to all your support. Ang laban ni Manny Pacquiao at Mario Barrios ay isa sa mga pinaka-inaabangan na bakbakan sa mundo ng boxing sa taong ito. Ngunit sa kabila ng matinding aksyon at husay na pinakita ng parehong boksingero, ikinagulat ng marami, lalo na ng mga eksperto at sikat na mga personalidad sa boxing, ang naging desisyon ng mga hurado na nagtapo sa isang majority draw. Para sa karamihan sa kanila, malinaw raw na si Pacquiao ang dapat na nanalo. Kaya naman mga kakwento, narito ang ilang mga dahilan kung bakit nanindigan ang mga kilalang mga personalidad sa boxing na si Pacquiao ang tunay na panalo. Teddy Atlas, boxing trainer at analyst. Ang isa sa mga pinaka-vocal na nagbigay ng reaksyon ay itong si Teddy Atlas, kilala bilang isang matapang at tapat na boxing analyst. Sinabi niyang, "This is robbery masked as a draw. Pacquiao outboxed, outlanded, and outclassed Barrios. It's plain and simple." At ayon sa kanya, kahit pa matagal nang hindi aktibo sa boxing si Pacquiao, malinaw pa rin ang kanyang bilis, diskarte at kumpiyansa sa sarili. Pinuri rin niya ang footwork ni Pacquiao na niya hindi niya nakita kay Barrios. Timothy Bradley, dating kalaban ni Pacquiao at ESPN analyst, kahit minsan ang naging karibal ni Pacquiao, hindi napigilang ipahayag ni Timothy Bradley ang kanyang pagkadismaya sa naging desisyon. Anya, Manny was the ring general. He dictated the pace. Barrios was reacting and not initiating. Dagdag pa niya, ang mga malilinis sa suntok ni Pacquiao, lalo na sa middle rounds, ay mas naging epektibo kaysa sa mga counter punches ni Barrios. Max Kellerman, boxing commentator. Sinabi rin ni Max Kellerman ng ESPN na kung ikukumpara ang kalidad ng mga suntok, si Pacquiao ang mas nakakalamang. You judge a fight not by the fighter who survives, but the one who dominates the exchanges. And Pacquiao did that more consistently. Anya, naniniwala naman siya na ang pangalan ni Barrios ang mas pinoprotektahan dahil sa pagiging mas bata pa at aktibong kampiyon. Freddie Roach, legendary trainer ni Pacquiao. Hindi rin napigilan ni Freddie Roach, matagal ng coach ni Pacquiao, na ilabas ang kanyang hinanakit at ayon sa kanya, this was a political draw. They didn't want to give Manny the belt because they don't know what he'll do next. Retire, run the president again, or defend it. Naniniwala siya na may halong takot ang mga promoter na baka hindi mapakinabangan ang tagumpay ni Pacquiao dahil baka bigla na siyang magretiro. Andrew Ward, former world champion. Isang matalinong boxing analyst si Andrew Ward at sa kanyang komentaryo patapos ng laban, sinabi niyang ang desisyong draw ay a safe result to avoid controversy, but ironically, it created more. Sinabi pa niya na maraming beses niyang bininlang ang rounds at laging lumalamang si Pacquiao. Tinawag niya itong classic veteran, schooling a younger lion. Narito naman ang mga reaksyon sa social media at mga veteranong boksingero. Nag-viral sa social media ang salubin ng mga dating kampiyon tulad ni Oscar De La Hoya, Amir Khan at Sean Porter. Isa ang tono ng kanilang mga post, Pacquiao did enough to win. Marami sa kanila ang naglabas ng unofficial scorecards na nagpapakitang nanalo si Manny sa pamamagitan ng split decision o kahit na unanimous decision. Attorney Ed Tolentino, sikat na veteranong boxing expert, ay nagbigay ng 115-113 pabor kay Pacman. Hindi raw katanggap-tanggap na majority draw ang naging resulta. At pati na nga itong si John Nariel Casimero, sinabi niya na kung si Pacman ay nasa kabataan pa ay matik, bagsak ang sasapitin ni Barrios. Mga kakwento, kung atin namang pag-usapan ang statistiko ng laban ayon sa CompuBox Stats, mas marami ang naipatamang malinis sa suntok si Pacquiao at mas mataas ang kanyang accuracy. Kung ikukumpara ang body language, si Pacquiao ay mas agresibo at aktibong naghahanap ng laban, samantalang si Barrios ay tila nag-aabang lang at hindi makasabay sa bilis ng dating pambansang kamao. Mga kakwento, sa kabila ng desisyong majority draw, malinaw para sa maraming eksperto at kilalang pangalan sa boxing na si Manny Pacquiao ang tunay na nanalo. Ang kanilang batayan na hindi lamang emosyon, kundi teknikal na pagsusuri ng laban. Mas epektibo si Pacquiao
mas aktibo at mas malinaw ang kanyang kontrol sa laban. Kaya't para sa marami, ito hindi lamang isang hindi inaasahang resulta. Isa itong robbery without a mask, gaya ng tawag ng iba. Kung susumahin, ang naging hatol ng mga hurado ay patunay na sa boxing, hindi lang palakasan ng kamao, kundi minsan palakasan din ng impluensya. Sa puso ng maraming mga taga-subaybay at eksperto, si Manny Pacquiao ang tunay na panalo. Ikaw ang kwento. Ano naman ang masasabi mo patungkol dito? Comment mo na sa baba ang opinion mo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Carling, kay kakwentong Mario Rivera, kay kakwentong Jergen Seryosa, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.